Uy, kumusta? Naisip nyo ba na ang pamilya natin ay parang isang bahay na tayo mismo ang nagtatayo? Araw-araw? Tara, alamin natin kung paano yan gawin ng tama. So ano nga bang sikreto para ang isang bahay ay maging isang tahanan? Kasi 'di ba, hindi naman sapat yung may pader lang at bubong. Ang totoong nagpapatibay diyan ay yung pagmamahalan at pagtutulungan ng mga nasa loob. Yan yung parang magic, 'di ba? Okay, simulan natin sa pinakaunang hakbang, yung orihinal na blueprint. Kasi alam nyo, lahat ng matitibay na gusali nagsisimula sa isang magandang plano. At para sa pamilya, mayroon din tayong ganyan. At isa itong napaka-espesyal na regalo. Wow, 'di ba? Sabi nga rito, ang pamilya raw ay idisenyado para maging isang pagpapala. Ibig sabihin, ang plano talaga para sa atin ay maging masaya at malakas tayo dahil sa pamilya natin. Isang napakagandang regalo talaga. At kasama sa planong yan, itong konsepto ng pagiging isang helpmeet. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Maging isang team tayo. Mga espesyal na partners na laging nandyan para suportahan at tulungan ng isa't isa kahit anong angyari. Sige, so meron na tayong blueprint. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga building blocks. Kumbaga, ano yung mga materyales na gagamitin natin? Ito yung mga ginagawa natin sa araw-araw para maging matibay ang ating tahanan. Ito, ang tatlong simple pero sobrang powerful na materyales. Una, magtulungan bilang isang team. Pangalawa, maging mabait, hindi yung naninigaw. At pangatlo, i-cheer natin ang isa't isa. Isipin nyo, ito yung mga brick at kahoy na bubuo sa bahay natin. Alam nyo, parang isang basketball team yan eh. Kapag nahihirapan na ang isang player, anong ginagawa ng mga kakamping niya? Siyempre, sinusuportahan nila. Ganun-ganun din dapat sa pamilya. Sa mga laban ng buhay, tayo ang magkakampi. Ito, napaka-importante. Sabi rito, huwag pilitin ang iba na sumunod sa gusto mo. Bakit? Kasi mas malayo ang mararating ng kabaitan. Yung pagiging bossy, hindi yan gumagana. Pero yung pagiging pasensyoso at maunawain, yun ang nagpapatibay ng samahan. Mas masaya kaya kapag nagkakasundo. Okay, so matibay na yung pundasyon at pader. Ngayon naman, paano natin papagandahin ang loob ng ating tahanan? Dito papasok yung mga maliliit na bagay na siyang pinakamahalaga pala sa lahat. Araw-araw paggising natin, meron tayong choice. Dalawa lang yan. Option 1, piliin nating hanapin yung magagandang katangian ng pamilya natin, maging detective tayo ng kabutihan. O option 2, piliin nating laging pansinin yung mga pagkakamali nila. Ano kayang mas maganda? Kasi yung pagpansin sa kabutihan ng iba, parang magic yan eh. Kapag sinabi mo sa kapatid o magulang mo ang isang bagay na nagustuhan mo sa kanila, parang binibigyan mo sila ng spotlight. At kapag nagnining sila, nagiging mas maliwanag ang buong bahay natin. Ang saya nun. Siyempre, para maging matibay yung buong bahay, kailangan matibay din bawat isa sa atin. Kailangan natin ng sarili nating pundasyon. Paano? Ito kausapin natin ang Diyos, palagi nating itanong kung ano ang tama at gawin natin siyang tagapayo. Kapag matibay yung koneksyon natin sa Kanya, nagiging matibay din tayo para sa pamilya natin. At para sa huling bahagi, isang tahanang puno ng kasiyahan. Pero, heto yung twist. Ang tunay na masayang tahanan, hindi nagsasara ng binto. Binubuksan niya ito para ibahagi yung saya sa iba. Yun pala yung sikreto. Yung pinakamatinding saya, hindi natin makukuha sa pag-iipon ng mga bagay para sa sarili. Makukuha natin yon kapag ginagamit natin yung lakas at saya natin para tulungan ng iba. Ang tawag doon ay unselfish service. So, para malinaw at madaling tandaan, ang number 1 secret sa kasiyahan, pagtulong sa iba. Ganun lang kasimple. Kapag hindi tayo makasarili, doon natin nahahanap yung totoong joy. Kaya bago tayo magtapos, heto yung tanong ko para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, anong isang brick, isang maliit na tulong ang idadagdag mo sa tahanan ng pamilya mo ngayon din? Isipin mo, kahit isang maliit na brick lang, malaking bagay na yan.